At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong tirada ni Atty. Torion dito nga po kay Erwin Sylvester. Sylvester Tulfo mga kabayan. Mantakin mo naman kasi mga kabayan, di ba? Viral lang nga po ngayon. Yung sinabi po niyang sometimes we bend the law. Para lang dun sa kagustuhan ng taong bayan. Ayon po kay Atty. Torion, paano kung ang gusto po ng taong bayan? O kung may 1 million man, di ba? Na gusto pong sampalin sa muka si Erwin Tulfo. Pwede ba yun mga kabayan? Let's bend the law. Diba? 1 million gustong sumampal sa kanya. Papayag ba siya mga kabayan? O ito ba mga kabayan, basahin po natin yung ulat dyan ng ang balita ngayon patungkol nga po dito sa sinabi po ni Atty. Torion. Ito po mga kabayan, kung may 1 milyon gustong sumampal kay Tulfo, pwede ba yun? Nababahala si Atty. Torion sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law to please the people. Ayon kay Torion, napakadelikado ng ganitong prinsipyo dahil maaari itong humantong sa anarkiya. Ani ni Torion, napakadelikado po kung susundin po natin ito. Magiging rule of the mob na tayo. Anarchy o kaguluhan ang mangyayari sa atin kung susundin natin ito. Tinulagsa ng abogado ang praktikal na implikasyon ng sinabi ni Tulfo. Sino raw ba ang magpapasya kung aling batas ang hindi susundin? Napakaraming butas po at halata na hindi siya masyadong napayuhan ng kanyang mga abogado. Tingnan mo sino magdi-decide kung aling batas ang susundin? Si Tulfo? Bilang halimbawa, naglatag siya ng matinding senaryo. Kung sukang-suka na ang 1 million people sa inyo, pwede ba kaming manampal sa inyo? Diba hindi? Dito yun, hindi maaaring gamitin ang general welfare of the people o common good para bigyang katwiran ang paglabag sa batas. Paalala pa niya, ang mga umiiral na batas ay bunga ng proseso ng lehislatura at kinatawan mismo ng taong bayan ang lumikha dito. Diba mga bayan, napakalinaw po. Hindi po ibig sabihin na for the common good, babaliin mo na yung batas, pwede mong baliin yung batas. Diba? At hanggang ngayon mga kabayan, pinaninindigan po ni Sylvester, yung pahayag niyang let's bend the law. Diba? Sana may gumawa po ng ng online survey na kung saan let's bend the law. Lalagay niyan, let's bend the law. Sampalin si Erwin Tulfo. Diba? Tapos tignan natin, pag umabot ng 1 milyon, pakita natin sa kanya na kung gaano po karami ang gustong sumampal kay Erwin Tulfo, mga kabayan. Diba? Napakahunghang ng taong to, may pasigaw-sigaw pa Kala mo kay kagaling-galing Diba? Let's bend the law ang pagmumukha mo. Diba? Palibasa, hindi ka abogado Dinadaan nyo sa kamay nyo yung gusto ninyong mangyari sa bansa. Anong gusto nyo? Batas Tulfo? Na pag gusto nyo lang, wala nang due process? O baka naman ikaw lang ang pwedeng mamili kung ano yung susundin na batas. Diba? Sabi mo taong bayan din kami. Ayaw namin. Gusto namin sumunod sa batas. Paano ngayon yan? Diba? Napakabugok na itong alam nyo mga kabayan, sa lahat po siguro ng mga naging senador sa bansa, isa na po yan si Erwin Tulfo, isa sa mga bugok na na senador. Sama mo na po yung kanyang kapatid na si Rapi Tulfo. Magkapatid na bugok mga kabayan. Tama po yung sinabi ni Atty. Torion paano pag 1 milyong tao gustong sampalin si Erwin di ba? Pwede ba yun? Kung sa tingin mo gusto mong i-bend the law, edi pwede pala yun. Di ba? Magkakagulo Engot. Ito mga kabayan, para sa iba pong balita, panuorin nga po natin ito pong balita kung saan pinasok daw po ng gobyerno ni Bangag Jr. yung selda kung saan nandoon si Pangulong Duterte dyan sa Dahig. Pinasok daw po mga kabayan na hindi po alam ng pamilya.
ng pamilya Duterte, basta lang po pinasok. O ito po mga bahay, panoorin po natin yung ulat patungkol po dyan. Gising na pagkagising ko, nakita ko yung statement ni BP Sara kung saan kinukundina ni BP Sara yung hindi nila inaasahan na pagbisita di umano ng mga opisyales galing sa Embahada ng Pilipinas kay Tatay Digong sa kulungan. Ang sabi ng Embahada, ito daw ay welfare visit kay Tatay Digong. Ang sabi naman ni Inday Sara Duterte, kinukundina nila ito dahil una-una, talaga namang napakatagal na ni Tatay Digong, 6 na buwan na, wala namang consular visit talaga nangyayari. At pangalawa, ang tingin nila, ito ay kabahagi ng pag-iispiya kay Tatay Digong at ito ay may banta sa buhay ni Tatay Digong. Well, siguro bago natin pag-usapan yung nararamdaman ng pamilya ni Tatay Digong, talaga namang kinakailangan sabihin natin na isa talaga sa katungkulan ng embahada ay yung tinatawag na consular services, yung mga serbisyo para sa mga mamamayan. At kasama dyan sa mga serbisyong yan ay yung pagbisita sa kanilang mga mamamayan na mga nakakulong. In fact, sangayon sa Vienna Convention on Consular Relations, kinakailangan ipagbigay alam kaagad sa consular services ng isang bansa kung isang Pilipino ay nahuli sa kulungan, at kapag ito ay hindi binigyan ng abiso ang ating consular service, pwede maging dahilan yan na mabaliwala ang kahit anong paglilitis laban sa ating mga mamamayan. So, malinaw, nakabahagi talaga yan ng trabaho ng ating embahada, lalong-lalo na yung consular service. Pero ang tanong, ito naman ang tanong, unang-una, bakit ngayon lang, matapos ng 6 na buwan, na nagkaroon ng ganyang consular visit? Alam nyo, importante yung consular visit kasi ang possibility kapag ikaw ay isang Pilipino na nakulong sa isang malayong lugar, walang bibisita sa'yo. Dahil karamihan naman ng mga nakukulong ng mga Pilipino ay hindi naman dating presidente, mga OFWs. At wala namang kakayahan ng mga OFWs, ang pamilya ng OFWs na talagang bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay pag sila ay nakulong sa iba't ibang parte ng daigdig, no? So, importante yung consular visit, una-una para masigurado na merong abogado na tutulong doon sa Pilipino. At pangalawa, maibigay yung mga pangangailangan sa kulungan, no? Now, kinakailangan ba yan ni Tatay Digong? Siyempre hindi. Alam naman na embahada, merong abogado si Tatay Digong. In fact, sa huling pagkakaalam ko, 10 na yung abogadong yan, no? Pangalawa, ito ang crucial. Alam naman ng embahada na hindi nawawala ng bisita si Tatay Digong. In fact, 4 na beses isang linggo siya'y binibisita ng immediate member of the family. So hindi nila po pwede sabihin na, abay, kami nag-aabala lamang dahil baka walang bumibisita kay Tatay Digong. Minsan lamang nawala ng bisita si Tatay Digong ng mga 2 linggo nung merong pumigil sa pagbisita ni Ma'am Hanilet, no? Pero bukod doon sa pagkakataon na yon, hindi po nawawalan ng bisita si Tatay Digong 4 na beses isang linggo, at yan po ay immediate members of the family. At nagkaroon na nga sila ng siste kung saan sila ay nagre-rego doon kung sino talagang pupunta sa dahig para bisitahin si Tatay Digong. Kahapon nga pala po, no, matapos yung briefing ni Ma'am Elizabeth at ni Isabel, sila po ay nagpunta sa H&M para bumili ng hoodie kasi nagustuhan daw ni Tatay Digong yung hoodie na suot-suot ni Isabel, kaya binili nila ng hoodie si Tatay Digong, at si Ma'am Elizabeth hindi inibinigay o hindi niya planong ibigay yung hoodie pagkagaling sa H&M. Ang gusto niya, lalaban niya mismo yung hoodie, patutuyuin bago ibigay kay Tatay Digong ngayong araw na ito. So maya-maya po tayo ay pupunta uli sa Duterte Street para makapanayan itong si Ma'am Elizabeth at si Isabel, dahil ito po yung huling dalaw nila dito sa buwan na ito. Ang papalit po na dadalaw ay si Kuya Bong, no? Yung nakakabatang kapatid ni Tatay Digong. So, bagamat kasama yan sa talagang katungkulan ng consular service na isang embahada, yung pagbibisita para masigurado na mayroong abogado at lahat ng pangangailangan ay naibibigay, alam naman ng consular service dito sa dahig na unang-una may abogado na si Tatay Digong, pangalawa, palagi siyang binibisita ng mga anak. At itong dahilan kung bakit nagsususpecha si BP Sara na ang tunay na dahilan ay para mag-espiya ni Tatay Digong, o di naman kaya para magkaroon ng banta sa buhay mismo ni Tatay Digong. Alam niyo po, may isang leader na linitis din dito ng dating former tribunal,
Tribunal for the Former Yugoslavia na dating presidente ng um, um, Serbia. Ito po si Milosevic. Namatay po siya sa kulungan. At meron pong pagdududa ang mga Serbians na hindi po yan because of natural causes. Ang duda nila, linason pa daw po dito sa kulungan kung saan talaga nakadetain na si Tatay Digong. So hindi nyo masisisi ang pamilyang Duterte na magkaroon ng pangamba na baka yung pagbisita ng consular service galing sa ating embahada ay banta sa buhay ni Tatay Digong. Dahil may nangyari na po na isang dating presidente rin na nakakulong sa kaparehong kulungan ni Tatay Digong ang hinihinala ang linason habang siya ay nakakulong. Yan po ang dahilan kung bakit umalma ang VP Sara at talagang nag-issue ng strongly worded press release na kinokondena niya yung ganyang pagbisita ng ating embahada. Kasi nga naman, walang dahilan para bisitahin other than mag-espiya o di naman kaya maging banta sa buhay ni Tatay Digong. Ako po isang ayon sa paniwala ni VP Sara. Unang-una, bakit naman biglang nagkaroon sila ng interest kay Tatay Digong? Yung mga naunang panahon na hindi pa nakakapasok si VP Sara, yung first 3 days namin dito sa The Hague, in fact, yung first 2 days lang, yun, we appreciate na binisita nila si Tatay Digong. After mga panahon na yun, nagbigay sila ng mga sweaters. Kasi nga naman, umalis si Tatay Digong, ang dala-dala lang niya ay yung damit sa kanyang likod at wala nang iba. Bumaba ng eroplano na niwala man ng jacket samantalang height of winter pa yon dahil Marso. So yung pagbisita nila sa unang 2 araw ni Tatay Digong is well appreciated at kinakailangan talaga yon kasi hindi pa nga nakakapasok si Inday Sara sa kulungan mga panahon na yon. Pero mula nung nakapasok na si Tatay Digong, talaga namang hindi na sila bumisita dahil wala na pangangailangan. Dahil hindi na siya iniwan ng immediate family. Palaging narito na nga, nagsasalinsinan sila para ibigay ang lahat ng pangangailangan ni Tatay Digong. Now, bakit pa suspitsyoso talaga ang timing ng pagbisita ng embahada? Unang-una, walang abiso sa pamilya. Alam naman nila na palaging may pamilya rito. Alam naman nila na naririto ako sa The Hague. Alam niyo po, palaging bantay sa akin ang embahadang yan. Kasi nga po, hindi nila alam, meron din ako mga insiders na meron talaga silang nakatalaga na nagbabantay sa akin. No? At talaga namang kabahagian ng trabaho nila, bantayan yung mga kalaban ng administrasyon. No? Meron pa nga akong larawan ng isang Philippine Embassy personnel na talagang nagmasid kung saan ako nakatira. Ang di niya alam, napicturean ko na siya. Kaya kung may mangyari sa akin, alam na po ng aking mga kasama, si Vine at si Mary, kung saan kukunin yung larawan ng taong ito. No? Na talaga namang siguro, binilangan ko siya, mahigit 4 na oras, nandun lang nakatayo sa labas ng aking apartment. Now, so, ang conclusion talaga, hindi sila concerned sa welfare ni Tatay Digong. Siguro unang-una, gusto nila malaman talaga ang estado ng pag-iisip ni Tatay Digong. Para sa ganon, kung talagang sa tingin o hindi naman sa tingin nila, ang gagawin nila ay magbibigay ng impormasyon doon sa mga biktima para sabihin, kontrahin nyo yan na he is unfit to stay trial. Kasi sa tingin namin, malinaw ang pag-iisip. Isa po yan. Pero pangalawa, gaya nung nangyari doon sa Milosevic, no? At gaya doon sa pangamba ng mga Serbians na siya'y nilason, kapag sila po ay nakapasok, dahil yan po ay consular visit, yan po ay privilege din. Parang bisita ng abogado. Hindi po gaya ng bisita ng mga pamilya na palagi may nagbabantay. Kapag consular visit po yan, wala rin nagbabantay. Kasi pribilehiyo yan ng isang consular official. No? Ano ba naman yung sabihin, ito po, Tatay Digong, para sa vitamins ninyo. Tapos, lason pala yun. Di wala na si Tatay Digong. Sa katunayan, bagaman tayo nalulungkot na kinidnap ni Marcos dito si Tatay Digong, at least ang positive side dyan, sigurado tayo hindi nila papatayin si Tatay Digong sa Pilipinas dahil nandito ngayon sa The Hague. At dahil nga po dito sa suspitsosong pagbisita ng consular official dito sa kay Tatay Digong sa kanyang kulungan, ngayon lumalabas ang possibility na baka yan nga ang plano ng mga bangag sa Pilipinas na tuluyin ng igurgur ang Tatay Digong sa pamamagitan kunwari ng consular visit at pagbibigay sa kanya ng kunwari mga vitamins na laso naman. O kung hindi naman outright na saksakan lang yan na kung ano para matigok na si Tatay Digong. Yun nga po Ang sabihin ng consular officials, bakit hindi kayo nagbigay abiso
sa immediate family ni Tatay Digong na alam niyong palagi narito sa dahig. Kung hindi niyo alam kung saan hahagilapin ang kanilang immediate family member, alam niyo kung saan niyo ako hahagilapin dahil palagi niyo akong binabantayan sa aking bahay. Bakit hindi man kayo nagbigay ng abiso sa akin nang ito'y maparating ko sa immediate members of the family? Kasi sasabihin nila, hindi namin alam kung saan nag-i-stay yung mga immediate members of the family dahil sa totoo naman, hindi naman niya inaanunsyo ng pamilya for security reasons. Pero bakit hindi sa akin pinadaan? Dahil ako naman, palagi may contact ako sa mga kapamilya. Yung lack of transparency, yan yung dahilan kung bakit nagdududa ngayon si VP Sara at marami sa ating Pilipino na meron talagang maitim na balak ang mga pagbisita kay Tatay Digong galing sa Embahada ng Pilipinas. Now, to be fair, karamihan naman talaga ng opisyales ng DFA ay professionals. Pumasa sila sa isang mahirap na examination para sila ay maging kabahagi ng career foreign service. Dalawa po yan, yung career, yung pumasa ng FSO, at yung mga politikal, yung hindi pumasa ng FSO, pero tinalaga pa rin ng presidente. So, karamihan naman talaga ng mga bumibisita ay mga professionals na pumasa ng FSO. Ang problema, hindi natin alam kung sino yung bumisita. Kung ang bumisita ay yung Consul General, kilala ko po yan. Yan ay isang abogado. Yan po ay, kung hindi ako nagkakamali, nag-aral din sa UP. O di naman kaya sa San Beda, hindi ko na maalala. Alam ko si Ambassador Malaya, UP yan. Parang yung congen ata ay San Beda, no? Kung di ako nagkakamali. O ka-eskwela pa ni Tatay Digong. At yan ay mga profesional dahil pumasa ng FSO. Ang tanong, si congen ba talagang bumisita? Kasi, pwede naman yan, nabigyan lang ng identification card at sabihin taga-consular at siya ang bumisita maski hindi siya profesional. Pwede nga yan na hired assassin na ang pumasok. Binigyan lang ng ID ng embahada. Bakit ko nasabi yan? Ay nako, yung banta sa buhay ni Maharlika. Nagkaroon ako ng informante at ito po ay sinumite na sa hukuman sa Amerika at saka sa Homeland Security na ang nag-arrange pa ng pagpasok ng mga hired assassin para gurgurin si Maharlika ay ang embahada ng Pilipinas diyan sa Amerika. So kung totoo nga yung impormasyon na recover ko at napagbigay alam na sa otoridad ng mga Amerikano, bakit hindi pwedeng gawin niyan dito sa dahig? Nabibigyan lang nila ng ID, hired assassin pala, bibisita kay Tatay Digong at matapos ang pagbisita, matitigok na si Tatay Digong. Bakit naman nagkakaroon ng ganitong pangamba ang pamilya at ang sambayanan na baka sa puntong ito, gurgurin nila si Tatay Digong? Hindi ba ho, nagkaroon na kasi ng ruling ang hukuman dahilan kung bakit napagpaliban na indefinitely yung confirmation of charges na hindi na kayang tumayo sa paglilitis ni Tatay Digong. Kaya nga po, nagkaroon, dahil dito sa determination nito, na ito ay dahil sa report na isang dalubhasa na hindi po kinuha ng depensa, ha? Ang detention facility po ang kumuha ng dalubhasa para i-examine ang kakayahan ni Tatay Digong kasi siguro napapansin nila na limot-limot talaga si Tatay Digong. Abay, may mga gamot na dapat inumin yan. Baka hindi na naalala ni Tatay Digong. At saka syempre, meron nag-uobserba dyan at napapansin na hindi na alam kung anong araw na at mukhang wala na talaga sa tamang pag-iisip, no? Talaga naman dala na yan ang katandaan. Hindi naman natin yan dahilan para tignan na parang meron na kapansanan si Tatay Digong. Hindi, tinatanggap natin yan na kabahagi yan ng kapag ikaw ay tumatanda. O di ba po? So, ang tingin ko, nangangamba ngayon ang mga bangag na baka mapalaya na on an interim basis si Tatay Digong at maging dahilan na lumakas na naman ang banta ni Tatay Digong laban sa kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa pangyarihan forever. Kaya ngayon, tama lang naman na magsuspecha ang pamilya at ang sambayanan na baka ngayon na may possibility na magkaroon ng interim release si Tatay Digong, mas mabuti pang matigok at magurgur ang Tatay Digong. Hindi naman tayo papayag dyan. Kaya ako, bagamat wala pang eksaktong prueba kung anong maitim na balak sa kabila nitong
surprising visit, consular welfare visit kuno ng mga taga-embahada ng Pilipinas kay Tatay Digong, sang-ayon ako doon sa pangamba ni BP Sara at ng pamilyang Duterte na ito'y kabahagi na isang maitim na balak para gurgurin ang Tatay Digong. Dahil ayaw nilang lumabas sa preso maski interim release. Wala po talagang mga puso itong mga ito. Sa totoo lang, miski mabigyan ng interim release si Tatay Digong, yan ay pagkakakulong, house arrest, sa ibang bayan pa rin, hindi sa Pilipinas. Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay Kalapati, sa Davao, at doon mamatay. Yun lang ang gusto niya. Mamatay sa sarili niyang bayan. Dahil siya'y 80 naman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naghuling habilin na si Tatay Digong. Handa na siya. At kahapon nga, ang sabi ni Ma'am Elizabeth, meron na siyang acceptance kung ano man ang kapalaran niya. Well, siyempre, wala naman ako doon, hindi ko siya makausap. Ang sasabihin ko, Tatay Digong, huwag ka masyadong maabala. Kahit dahil ako, sigurado na ako, dahil Panginoon na ang gumawa ng paraan na ikaw ay magkaroon ng interim release. Bakit? Di ba? Limot-limot siya. Sino ba ang gumawa na kay Tatay Digong na maging limot-limot? Di ba, Panginoon yan? Bagamat kung ano-anong mga legal arguments ang sinabi ko na, no jurisdiction because the period within which to commence the preliminary investigation had expired and the preliminary investigation was started 2 years after, barred by the Rome Statute, di ba? Illegality of the rest should never be countenanced and should result in the court being divested of jurisdiction. Maraming mga ganyang legal jargon. Ang sabi ng Panginoon, gagawin ko na express. Sige, ito na. Gagawin ko na siyang limot-limot. At talaga namang, nung day 1 pa lang na dinala na siya dito sa The Hague, sinabi ko naman po, limot-limot na si Presidente. Dahil, nag-uusap kami niyan sa telepono, paulit-ulit ang sinasabi sa akin. Dalawa po silang ganyan. Si dating Presidente Erap Estrada at si Tatay Digong. At bakit alam ko naman limot-limot sila? Kasi po yung mga magulang ko at yung aking tiya na nagpalaki sa akin, ganyan din po ang naging kalagayan. 80 anyos na sila bago sila pumanaw. So alam ko. Masama nga ang loob ko dahil day 1 sinabi ko na bakit pa kinailangan ikulong siya ng 6 na buwan? Tapos yun din pala ang kalalabasan na limot-limot kaya hindi na kayang tumayo sa paglilitis. Pero dahil nga po, yung kanyang pagiging limot-limot ang susi para mabigyan siya ng interim release, sigurado po ako na mga bangag administration, lalong-lalo na dahil sunod-sunod ang mga pagsubok nila sa Pilipinas, dulot nitong mga anomalyang mga flood control projects at yung walang tigil na pagdating ng mga bagyo na nagre-resulta na gawing lawa ang buong Pilipinas, ayan po, iniisip nila, hindi po pwedeng makalabas ang Tatay Digong na buhay. At kaya sigurado po ako, may mga tao dyan sa administrasyon na bangag na nagnanais na tigukin at gurgurin ang presidente nating Digong. Ulitin ko po, bakit? Una, alam nila, mayroong pamilyang bumibisita, hindi nauubusan ng bisita 4 times a week. Kung talagang welfare visit yan, bakit hindi man lang nagbigay abiso? Pangalawa, alam nilang may abogado. Kung hindi nila makontak ang abogado, kontakin nila yung abogado. O kung hindi naman yung abogado, di sana kinontak nila ako nang ako ay nakipag-ugnayan dun sa pamilya. Kung kailan ko lang nakita yung ambassador dyan Nagkaroon kasi dito ng parang embassy fair. Siguro mga 2 linggo na nakakalipas. Binigyan pa ako ng mga matamis ni Ambassador Malaya. Bakit hindi nila ako kinontak? Kung gusto nila makontak ang immediate family para humingi ng abiso na sila bibisita. At pangatlo, yun nga po dahil lumalakas na ang panawagan ng Marcos resign, alam natin bilang ng oras ng administrasyong bangag. At itong dahilan kung bakit pinagpaplanuhan na siguro nila ang paggurgur kay Tatay Digong. Ating panawagan, ICC. Nagsalita na pong pamilya. Huwag niyong papayagan ang consular visit dahil pag yan, nakapasok ang isang assassin at minangyari kay Tatay Digong, naku po, kayo ang sisisihin ng sambayan ng Pilipino.
Di po ako nagloloko dyan. Kayo po talaga ang sisisihin. Hindi lang ng sambayang Pilipino, kundi ng buong mundo. At magpapakita yan na kayo po, hindi lang kayo nakipagtulungan sa kidnapper nung dinala dito si Tatay Digong. Pag binangyari po dyan dahil papasok kayo ng hired assassin, alam ng buong mundo na nakipagsabwatan din kayo sa mga mamamatay tao para mawala ang tinik sa mga Marcoses. At yan po si Tatay Digong. O sana po, wag nang magpapasok muli ng kahit sino bukod sa pamilya at sa mga abogado ni Tatay Digong ngayong nalalapit na po ang kanyang interim release. Uulitin ko po, dahil nagdesisyon na ang hukuman na wala na siyang sapat na kakayahan humarap sa paglilitis, wala na pong hadlang para siya ay mabigyan ng interim release. Sabi ni Inday Sara, hindi po yan sa Japan. So uulitin ko po, ang suspecha ko, most likely it is Belgium, France, or Germany. Imposible po sa Netherlands dahil ang Netherlands never po tumanggap ng interim release galing sa kahit kaninong international tribunal na nakabase dito sa Netherlands. Pero panawagan ko sa lahat, sambayan ng Pilipino, patuloy po nating pagdasal si Tatay Digong, lalong-lalo na ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Kahapon po, mayroong pastora taga Switzerland, napakaganda po ng dalangin niya para kay Tatay Digong. At patuloy po tayo magdasal. Dahil ang sabi naman po ng Panginoon, ask and ye shall receive. So pray to the Lord to protect Tatay Digong from the hands of evil individuals who want to eliminate him, and pray for his continued good health hanggang siya po ay tuluyan ng makabalik sa Pilipinas. Maraming salamat po, at sa mga walang yang nagbabanta na gurgurin si Tatay Digong, kalimutan nyo na po yan dahil napakatindi po ng hagupit na aabutin nyo pag ginawa nyo po yan. Maraming salamat po sa patuloy nyo